Maliban sa Vatican na isang theocratic na bansa, ang nag-iisa na lang na bansa na walang divorce ay ang Pilipinas. Dahil ang Vatican, yan ay isang theocratic nation, walang divorce dyan, pero labas sa kanila, tayo na lang, bansang Pilipinas, ang walang divorce na batas sa buong mundo kung saan it is outlawed for all citizens. Alam niyo ba, according sa PSA, na noong 2015 hanggang 2020 ay merong kinasal na 1.5 million na mga Filipinos. Pero 400,000 ang either separated or annulled. Ang dami, no? Yan yung kalagayan sa bansa natin. At according sa Okta Research, na ginanap last year, September 30 to October 4, 40% ng mga taong sinurvey nila ang pabor na illegalize ng divorce sa Pilipinas. Habang 51% ay laban dito. At 9% ay undecided pa. Sa babasahin natin at panggagalingan ng pangangaral natin na talata sa Biblia, ito mismo yung tanong. What does the Bible say about divorce? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa diborsyo? Anong sinasabi ng kasulatan tungkol sa diborsyo? Dahil ang pinakamahalagang sagot ay hindi galing sa tao, kung hindi kung ano ang sinasabi ng Diyos. Specifically, ito yung tanong kay Jesus. At ano ang sinabi ni Jesus? Kaya tumayo po tayo, babasahin natin ang passage natin na galing sa Mark chapter 10 verses 1 hanggang 12. Mark chapter 10 verses 1 hanggang 12. So nasa series tayo ng pangangaral sa Book of Mark. Sinimulan natin to last year around September at nasa chapter 10 na tayo. So ilang chapters na lang, 6 chapters na lang. Mark 10 verse 1 hanggang 12. This is the word of the Lord. And Jesus left there and went to the region of Judea and beyond the Jordan. And crowds gathered to him again and again, as was his custom, he taught them. And Pharisees came up, and in order to test Jesus, asked, "Is it lawful for a man to divorce his wife?" Verse 3, he answered them, "What did Moses command you?" 4, they said, "Moses allowed a man to write a certificate of divorce and to send her away." 5, and Jesus said to them, "Because of your hardness of heart, he wrote you this commandment. But," very important yung but from the beginning of creation, God made them male and female. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So, they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. And in the house, the disciples asked him again about this matter. And he said to them, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her." And final verse, verse 12, "And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery." Ito ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. So muli, nandito tayo sa sensitive at controversial topic na ito dahil kasama ito sa tuloy-tuloy na pangangaral natin sa Book of Mark. So nandito na tayo sa yugto na ito. Gusto ko isipin nyo na itong chapter natin, itong chapter 10 verse 1 onwards, nasa huling 6 na buwan na lang ng buhay ni Jesus. After 6 months,
6 months around na yan, ipapako na siya sa krus. Papunta na siya dun sa pag-trial sa kanya, pagpako sa kanya. Napakalapit niya na doon. Kaya dinala ni Jesus yung mga disciples sa ganitong klaseng lugar para maturuan sila privately tungkol sa mga napaka-importanteng katuruan, katulad ng pagdidisipulo. However, sinundan pa rin si Jesus ng mga taong bayan. Sinundan pa rin siya ng crowds. At tinuruan sila ng Panginoong Jesus. Habang nasa crowd si Jesus, dumating na naman yung mga Pariseo. At itong mga Pariseo, sinunggaban nila yung pagkakataon para tuligsain ulit yung Panginoong Jesus. At ang naisip nilang pagtuligsa kay Jesus ay tungkol naman sa paksa, sa topic ng divorce. Yung mga Pharisees ang lumapit sa kanya at tinanong siya. Alam natin, nagtatanong yung mga Pharisees dahil gusto nilang pasinungalingan na totoong galing sa Diyos ang Panginoong Jesus. They want to discredit the Lord Jesus. That's why they're asking these questions, not honest questions. Yung tanong nila ay hindi dahil gusto nilang malaman, kung hindi gusto nilang patumbahin. Gusto nilang hindi paniwalaan ng mga tao yung Panginoong Hesukristo. At tinanong nila yung controversial question. Dito sa verse 2, sinabi dyan sa verse 2, sa mismong mga Pharisees, is it lawful for a man to divorce his wife? Sabi nila, Rabbi, lawful ba? Tama ba ayon sa kautusan na mag-divorce yung husband sa kanyang wife? Alam nyo, iniipit nila yung Panginoong Jesus dito dahil ito na yung natural at karaniwang kultura maging sa mga Hudyo sa panahon noon. Hindi ito karaniwan lang sa panahon natin, maging sa time nila ay nagiging common practice na yung usapin ng pagde-divorce. Even mga civil leaders nila, naalala nyo si Herod? Inirebuke ni John the Baptist si Herodias dahil ang inasawa ni Herod ay yung asawa ng kapatid niya. Dahil si Herodias, yung babae, dinivorce niya yung asawa niya para ang makasama niya ay yung kapatid, si Herod. At dito ang dahilan kung ba't napugutan ng ulo si Juan Bautista. Dahil pinipreach niya na dapat mag-repent si Herod at si Herodias. Even mga religious leaders sa panahon nila ay nagtuturo ng ganito. Maging yung mga tao sa baba, karaniwang mga tao na walang posisyon sa gobyerno o sa religion, ay ganito na yung nangyayari. Nabanggit na ito ni Pastor Erdy before, na merong dalawang rabbi na sinusundan yung mga tao. Yung dalawang rabbi na yun ay si Shammai, matatawag natin na conservative na rabbi, at si Hillel, isang liberal na rabbi. Napaka-influential nitong mga figures na ito sa kanila. At si Shammai ay naniniwala na ang divorce ay pwede lang on account of adultery. At itong si Hillel ay naniniwala na ang divorce ay pwede sa kahit anong uri ng indecency. Yung view ng isang rabbi na ito na si Hillel ay hindi kaiba sa divorce na nangyayari sa panahon natin, lalo na sa Western countries. Ano yung divorce sa Europe at sa Amerika? Irreconcilable difference. Hindi lang kayo magkasundo ng asawa mo, pwede na kayong mag-divorce. Kaya meron sa kanila kinakasal, pagkatapos ng 3 araw, pwede na mag-divorce eh. Wala nang bigat yung usapin ng pag-asawa. Hindi yung walang pinagkaiba yung sa tinuturo sa panahon nila Jesus mismo. Etong Rabbi Hillel na ito, sabi nga nung isang commentator na si Barclay, syempre kung ano yung mas relax, ano yung mas magaan, yun ang pipiliin ng taong interpretation. Mas sinusundan nila itong taong ito na si Hillel. Samantala, sabi ni John MacArthur, regarding dito kay Hillel, na pine-permit daw yung divorce about anything that displeases the husband or the wife. Masunog lang daw nung misis yung
pagkain, yung dinner nila, kapag may nakakita lang ng sakong ng asawang babae, kapag binabalang yung buhok ng asawang babae, kapag may nabanggit lang yung asawang babae tungkol sa biyanan niya na masama, according kay Hillel, grounds na yan. Pwede mo na i-divorce. Yung asawa mo, grabe napaka-luwag, ha? Walang pinagkaiba nito doon sa man nangyayari ngayong diborsyo. Now, yung mga Pharisees, gusto nilang pag-usapan at itrap si Jesus dito para maging kalaban niya lahat. Kalaban siya ng nasa gobyerno, kalaban siya ng interpretation na rabay na ito, at laban siya sa karaniwang ginagawa ng mga tao. The Pharisees wanted to talk about divorce, but Jesus wanted to talk about marriage. Gusto nila pag-usapan ni divorce. Ang sagot ni Jesus ay doktrina ng pag-aasawa. Ang sagot ni Jesus ay doktrina kung ano ang ibig sabihin ng marriage. Anong ibig sabihin nitong divine blueprint ng Diyos. Jesus stood his ground. Nanindigan siya kahit hindi ito yung paniniwala ng marami sa panahon nila. Binalikan ng Panginoong Hesus si Moses. Sinabi niya, ano bang sinabi? Ano bang nasusulat? Verse 4, verse 5, sinabi, allowed ang divorce, nagbigay si Moises ng certificate of divorce dahil saan? Dahil sa kasalanan. Dahil merong pumasok na kasalanan. At bumalik si Jesus. He backstepped a little bit at sinabi niya, but this is not so in the beginning. Hindi ito yung original na plano ng Diyos. Nung ginawa ng Diyos ang lalaki at babae, nilikha niya sila para maging iisa, para maging isa silang dalawa, na hindi na sila dalawa, kung hindi isa na sila. Verse 6 hanggang verse 8. Kaya ang naging concluding words ng Panginoong Jesus sa verse 9, what therefore has God joined together, let not man separate. Alam niyo, yan ay original kay Jesus. Sinabi niya, itong sinabi sa Genesis, itong nakasulat sa Genesis, now this is the timeless truth. Whatever therefore God has joined together, let not man separate. At pagkatapos ng pag-uusap na yon, kinulit-ulit siya ng disciples niya. Panginoon, pa-elaborate further. Kaya sinabi ni Jesus na pangangalun niya ang mag-asawa pagkatapos ng isang unbiblical divorce. Kung hindi biblical na diborsyo na nagiging practice na sa panahon nila, that is adultery. Yun ay paglabag sa ikapitong utos. Now, I want to clarify na sa ibang portions ng scriptures, lalo na sa Matthew, katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus, na hindi sinulat ni Mark, ay merong mga permissions, mga tamang dahilan at grounds sa usapin ng divorce. Nakasulat iyan, hindi ilang sinabi dito sa book of Matthew, pero nag-imply na si Jesus na pinermit lang ni Moses ang divorce dahil sa kasalanan. Therefore, merong mga cases kung saan ito'y permitted. Example sa Matthew chapter 19, Mateo 11, verse 9. Let me read. I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality and marries another woman commits adultery. There is an exception. Kapag nagkaroon ng adultery sa loob ng marriage, it is a ground para sa diborsyo. At kung hindi yon ang ground na naging dahilan, ang ginawang pagdidiborsyo ay adultery. Sa 1 Corinthians chapter 7, verse 15, alam niyo yung 1 Corinthians 7 tungkol sa marriage yan, di ba? Sa romantic pursuits. So, diniscuss dito ng Panginoong ni Apostle Paul, chapter 7, verse 15 ng 1 Corinthians, but if any unbelieving partner separates, let it be so. Kapag ang isang
unbelieving yung husband, unbelieving yung wife. Naging Kristiyano na yung isa at hiniwalayan siya. Sinabi ng Apostol Pablo, let it be so. Another ground for divorce is desertion, yung pang-iiwan. So, very sensitive ito, very controversial ito. Hindi lahat ay masasakop ng pangangaral natin ngayon, ng lahat ng mga specifics regarding marriage and divorce, pero magpo-focus tayo sa sinabi ni Jesus. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga. God, the creator of marriage, is passionate for marriage to last a lifetime, making even the permissible divorce abnormal. Ang Diyos na lumikha ng pag-aasawa ay may marubdob, masidhing intensyon sa marriage na maging panghabang buhay. Kaya naman, maging ang pinahihintulutang diborsyo ay maituturing na abnormalidad. Yan ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito. Bagamat mayroong mga grounds na pine-permit yung usapin ng divorce, yun ay abnormalidad. Hindi yun ang normal according sa creation. Hindi yun ang normal according sa design ng Diyos. Kaya ang marubdob mismo na intensyon ng Diyos, ang kasal, ang pag-aasawa, ay panghabang buhay. Habang buhay. It should last a lifetime. Mainly, ang matatarget natin dito ay regarding sa mga married couples. Pero sa mga single, ay meron pa rin itong application sa inyo, of course, dahil kailangan nyo ihanda ang sarili nyo sa usapin ng pag-aasawa, o di kaya naman ay kailangan nyo pa rin matutunan ito dahil ito ang aasahan nyo at dapat ituro sa iba sa usapin ng pag-aasawa. Kaya dito sa mensaheng to titignan natin, una, the permanency of marriage as originally intended. At number 2, titignan din natin the legality of divorce as abnormally permitted. So yun yung dalawa, permanency of marriage as originally intended and legality of divorce as abnormally permitted. So, si Jesus, kinote niya yung Genesis 1:27 at yung Genesis 2:24. Nung sinasagot ni Jesus yung mga Pharisees at question nila sa divorce, ay kinote ni Jesus si Moses, kinote ni Jesus ang Genesis. At nag-conclude siya na ang marriage is supposed to be permanent, it should supposed to last a lifetime because God said so. Dahil ang marriage ay tungkol sa dalawang tao, isang lalaki at isang babae, na pinag-isa na ng Diyos. Ang sinabi ng Panginoong Jesus, they are no longer two. They are one. Hindi na sila dalawa. Si Mr. at si Mrs. ay hindi na dalawa. Isa sila. Sa harapan ng Diyos, they are one. Bakit? Kasi yun ang intention ng Diyos. Yun ang kahulugan ng marriage. Ang kahulugan ng marriage ay pinag-isang dalawa. Two people who are bound together by a covenant. By the covenant, tipan ng pag-aasawa. But I want to propose to you that there is a higher and greater reason than creation. Matatanong natin, bakit ganon? Bakit pinag-isa na sila? Bakit ganon yung design ng Diyos? And there is a higher reason besides creation, and that is redemption. Ebanghelyo at kaligtasan. Bakit nga ba nilikha ng Diyos ang kasal para maging permanente? Dahil ang kasal at pag-aasawa ay anino lang at imahe lang ng Ebanghelyo. Marriage is all about the gospel. Marriage is all about Jesus Christ and His church. Ayan ang sinabi ni Pablo sa Ephesians 5:31-32. Ephesians 5:31-32. Nag-uutos si Pablo sa Ephesian church, at nung naglilista na siya ng mga dapat gawin ng Mr., dapat gawin ng Mrs., sa dulo, ito yung sinabi ni Paul.
Ephesians 5:31-32. For this reason, kinote din ni Paul yung Genesis. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. Sabi ni Paul, this is a profound mystery. But I am talking about Christ and the church. When the Bible speaks about marriage, He's speaking ultimately about Jesus and the church. Kung paano pakitunguhan ni Jesus ang iglesia, ganun dapat pakitunguhan ng mister ang misis. Kung paano pakitunguhan ng church si Jesus, dapat ganun pakitunguhan ng misis si mister. Dahil ang pag-aasawa dito sa lupa ay imahe lang ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus. There is a greater grounds, rather, sa creation. And the greater ground is the gospel. The gospel behind Genesis, above Genesis, within Genesis, is the deepest ground why marriages are meant to last a lifetime. Ang ebanghelyo sa likod ng paglikha ang tugatog na basehan kung bakit panghabang buhay ang pag-aasawa. Because the gospel is eternal. Therefore, marriage should last a lifetime. Kaya pag pinag-uusapan dito ang marriage, hindi lang ito tungkol sa haba ng pagsasama. Ito'y tungkol din sa lalim ng pagsasama, sa direksyon ng pagsasama, sa punto ng pagsasama, at sa Diyos ng pagsasama. Jesus is not merely talking about how long are you married, but how deep are you married? Where is your marriage directed? Where is your marriage going? What is the point of your marriage? And who is the God of your marriage? Sinong Panginoon ng pag-aasawa? Yan ang pinatutungkulan ni Jesus dito nung binabalik niya tayo sa salita at sa simula at sa ebanghelyo. Marriage pictures the gospel in all of its dynamics and how it works. Sabi ni Douglas Wilson, sobrang dami na daw ngayon ng mga books on marriage, mga seminars, conferences tungkol sa marriage, at masaya tayo na marami tayong materials at mga na pwedeng pakinggan tungkol sa usapin ng marriage. Pero sabi ni Doug Wilson, that is symptomatic that we do not know how to do marriage. Kaya daw nagtalamak na ang dami-daming marriage seminar, napakaraming libro sa marriage. Why? Because yun yung kailangan. Kasi hindi na tayo marunong tungkol sa pag-aasawa. We do not know how marriage works. Alam niyo ang isang dahilan kung bakit? Dahil kinukuha natin ang theology natin ng marriage sa romantic movies, sa romantic films, sa Korean drama, sa mga Pinoy drama, sa mga sinehan, sa telebisyon, sa mga vlogger, sa mga influencers, sa mga hindi mananampalataya, sa sanlibutan. Doon natin ang basihan. Anong itsura ng magandang pag-aasawa? Ang tinitignan ay sanlibutan, hindi kasulatan. Ang tinitignan, ano yung itsura doon sa movie na yon. Kilig, kilig, kilig. Sweet, sweet, sweet. Walang normal na buhay doon. Yun ang tinitignan, kaya naman hindi na tayo marunong kung anong dapat mangyari at gawin on how marriage works. Our expectations, our standards is the world. Pero saan ba natin dapat makita kung paano nagwo-work ang marriage? We see it in the Bible. We see it in the Bible which proclaims the gospel, where the gospel is laid down for us, where the creator of marriage spoke.
Nagsalita yung lumikha ng pag-aasawa. Siya yung gumawa niyan. Alam niya kung paano gawin yan. Nakasulat, nakalimbag sa Biblia kung paanong ginagawa ang pag-aasawa. That's why if you want your marriage to last a lifetime, regularly contemplate the gospel that lasts for eternity. Gusto mo na tumagal ng habang buhay ang pag-aasawa mo? Alalahanin mo ang ebanghelyo na tumatagal hanggang sa walang hanggan. Pag may mga tinatanong ng mga old couples na, no? Lolo't lola, old couples, ini-interview sila. Ang madalas na tanong sa kanila, kunyari, nag silver anniversary, 25 years, o kaya golden anniversary, 50 years. Anong secret nyo? Bakit kayo nagtagal ng ganyan? Kailan kayo makakarinig na ang sagot? Dahil sa ebanghelyo. Sa lahat ng mga napakinggan yung ganon, kailan nyo maririnig dahil kay Jesus? Dahil sa ebanghelyo. Dahil sa Diyos. You see, marami naman talaga mga practical tips sa usapin kung paano mag-work ang marriage, pero what's behind it? What's the substance? What's the essence? What's the core? Alam nyo, kung wala ang ebanghelyo ni Jesus, ang mga pag-aasawa ay pwedeng tumagal, pero ito ba ay buhay na pag-aasawa? Is it a living marriage? Is it a gospel marriage? Is it a marriage which God intended it to be? O tumatagal lang? O hinahatak na lang? O sinasabi na lang ni Mr. O ikaw, anong gusto mo? Sige, ikaw nang bahala. O sinasabi na lang ni Mrs. Ikaw, anong gusto mo? Ikaw nang bahala. Ganun na lang. Ganun ba ang pag-aasawa? Is that it? Is that the reason why a marriage will last? Dahil wala nang pakialam? Ay, ikaw ba? No. No. Tandaan natin na ang lahat ng pagpapala na tinatanggap natin kay Jesus sa ating kaligtasan ay nilalapat natin. Dapat sa ating buhay may asawa. Lahat ng pagpapala ng ebanghelyo, katotohanan nun ay nilalapat sa buhay mag-asawa. At doon magkakaroon ng isang pag-aasawa na tunay, substantially, na intensyon ng Diyos. Ano-ano yun? Napakarami, pero hindi ko na sabihin lahat kasi tatagal tayo hanggang hapon tayo nito. Dahil napakapuspos ng ebanghelyo. Hindi inaasahan ng Diyos na hindi ka magkakasala. In your marriage, ang inaasahan mo ba sa mister mo, sa misis mo, hindi siya magkakasala? Ang palagi mo bang expectation, hindi siya magkakasala, pag nagkasala siya, tapos na tayo. Yun yung binabasa natin na libro na recommend ko sa inyo, di ba? Namin ni Pastor Ertie, yung book ni Dave Harvey, When Sinners Say I Do. Kapag kinasal ang dalawang tao, yun ay dalawang makasalanan na kinasal. Nagsasamang dalawang makasalanan. Ano pa, minahal ka ng Diyos at gusto ng Diyos ang pinaka-kabutihan mo sa pinakamasamang version mo. God loved you in your worst. Jesus died for you in your worst. Now apply that in your marriage. You love your spouse in his worst, in her worst. Sa pinakapangit na ugali ng asawa, pinaka-worst, pinaka-sinful version niya, you love him. You love her. And you should want his good and her good. Yan ang ebanghelyong nilalapat sa pag-aasawa. You do the gospel in your marriage. Ano pa? Ang ebanghelyo ay pagpapasensya ng Diyos. Kapag hindi tayo pinaparusahan ng Diyos, that is God's patience. Hindi ibig sabihin na tinotolerate niya tayo. Hindi, pag nagkasala ka, parusa agad. No. Di ba? May patience yung Diyos. Now, apply that in your marriage. Apply that gospel truth in your marriage. Pag nagkasala yung asawa mo, hindi dapat parang pinaparusahan mo kaagad. You should be patient. It's not, hindi mo tinotolerate, kasi kailangan mo i-address yun, pero you're patient, hindi mo pinaparusahan agad yung asawa mo sa kasalanan niya. That is gospel applied to marriage.
Ang ebanghelyo ay pagpapatawad ng Diyos sa napakarami mong kasalanan. Now apply that to your marriage. Papatawarin mo yung asawa mo sa napakarami niyang kasalanan. At hindi mo ibabalik yun kada away. Ang Diyos, kapag pinatawag ka, clean slate. Sinabi niya, I will remove your sins as far as from the east and the west. I will remember your sins no more. Now, apply that in your marriage. I will remember your sins no more. Husband, I will remember your sins no more. Wife, that is gospel applied to marriage. Binigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa espiritual na ikabubuti mo. Ibigay mo rin yung buhay mo sa espiritual na kabutihan ng asawa mo. Sa kabila ng lahat ng mga kasalanan natin, anong pangako sa Ebanghelyo? I will never leave you nor forsake you. Ma-apply that to your marriage. Sa kabila ng napakaraming kasalanan ni Mr., napakaraming kasalanan ni Mrs., it is my covenant before God, I will never leave you nor forsake you. Anong punto ng Ebanghelyo para magkaroon tayo ng marugdog na komunyon sa Diyos? Ang Ebanghelyo para ilapit tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng intimate na pagiging ama. Intimate na pakikipagniig sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu. The purpose of redemption is to draw us close to God. Now, apply that to your marriage. Everything you do, lahat ng ginagawa mo ay para ilapit mo yung asawa mo sa iyo. Mister, lahat ng gagawin mo para ilapit mo yung asawa mo sa iyo. Mrs., ang lahat ng ginagawa mo ay para ilapit sa iyo, sa puso mo, sa buhay mo, dahil iisa na eh. So, we can go on and on and on about the application of the gospel to marriage. But the question is, do you want your marriage to live? Do you want your marriage to last? Do you want your marriage to flourish? Do you want your marriage to be beautiful? Then shower your marriage with the gospel. Paambunan mo, punuin mo ng ebanghelyong prinsipyo at katotohanan yung pag-aasawa mo. Sana'y buksan ng banal na spirito ang mga mata natin sa ebanghelyo na nilalapat sa lahat ng yugto ng buhay, maging sa pag-aasawa. At kung ikaw ay hindi pa Kristiyano, wala ka pang ebanghelyo, tinatawag ka dito sa inaanino ng kasal na ebanghelyong to, na ikaw ay magsisi at manalig sa krus ng kaligtasan. Maybe you have committed many sins against marriage. You have committed premarital sex. That's against marriage. You have homosexual tendencies. Nagkakagusto ka sa kapareho mong lalaki, kapareho mong babae. That's a violation against the seventh commandment, against marriage. O kaya naman ikaw ay may asawa, pero ang nagkakasala ka laban sa asawa mo at hindi ka pa Kristiyano, tinatawagan ng lahat ng mga bumali ng ikapitong utos na lumapit kay Jesus dahil sa Kanya ay may kapatawaran. Sa Kanya ay may kaligtasan. Come and welcome to the Lord Jesus Christ. He is the Savior of the seventh commandment violators. Dumating siya para iligtas tayo sa mga pagbalik natin sa ikapitong utos. Alam niyo ang dahilan kung bakit bawal ang divorce sa Pilipinas? Dahil sa family code. Dahil sa family code ng bansa natin. And Jesus here is pointing to the greater and higher grounds sa usapin ng divorce. May mas malalim na dahilan. Pagliligtas at paglikha. Ang Diyos na lumikha ng kasal ay marubdob na gusto ang pag-aasawa ay maging panghabang buhay. Pangalawa, the legality of divorce as abnormally permitted. Ang diborsyo, bagamat pinahihintulutan, ay abnormal. Sa verse 4, naka-note dito sa chapter 10, verse 4, na si Moses daw ay nag-i-issue ng certificate of divorce, galing yan sa Deuteronomy chapter 24, verse 1 to 4. Ito'y batas sa Israel sa panahon noon. Nagbigay si Moses ng certificate of divorce, pero ang interpretation ni Jesus, yun ay dahil sa kasalanan. Hindi yun ang original na intention ng Diyos. Hindi nilikha ng Diyos Adan at Eva at pinag-isa sila para
after ilang years, maghiwalay sila. Isipin nyo, dati ang tagal pa ng buhay, no? 900 years sila. 900 years silang kasal. Isipin nyo yun. Grabe, no? Sa mga marital council, mga napakinggan ko, ang sabi, ang unang away daw ng mag-asawa pagkatapos ng kasal ay around 3 months. After 3 months daw, yan na, darating na yan. Yung iba 6 months, yung iba 1 year. Pero darating yan yung talagang grabe, na parang gusto niya maghiwalay. Isipin niyo sila Adam and Eve, 900 years. Pero hindi intensyon ng Diyos, maging after 900 years, na sila ay maghiwalay. Sabi ng Panginoong Yesus, binigyan lang ni Moises ng certificate of divorce under God's blessing dahil sa kasalanan. Divorce is allowed on certain sins such as adultery and desertion, but it is not commanded. Hindi inuutos ito, hindi ini-encourage ito, hindi ito yung sinasabing gawin nyo ito. It was permitted, but not encouraged. It was permissible on certain specific grounds, but it is not commanded. So, though permitted, divorce shows the ugliness and destructiveness of sin in separating the inseparable. Kahit na pinahintulutan, pinapakita ng diborsyo ang kapangitan at pagkawasak na dulot ng kasalanan dahil sa pinaghihiwalay nito ang pinag-isa na. Divorce happens first in the heart before it happens officially on legal papers. Kapag ang mag-asawa hindi na nag-uusap, hindi na nagtatawanan ng magkasama, hindi na minamahal ang isa't isa, tumigil na na paglingkuran ang isa't isa, hindi na nire-respeto ang isa't isa, tinatrato na ang isa't isa bilang kaaway. Kapag hinahayaan ni Mr., si Mrs., nang pakiramdam niya ay hindi na siya minamahal, hindi na siya pinoprotektahan, hindi na siya pinoprovidean. Kapag hinahayaan ni Mrs., naramdaman ni Mr. na hindi na siya nire-respeto, hindi na siya sinusuportahan, hindi na siya ino-honor, at hindi na siya gusto. There is internal divorce before official divorce. There is already heart separation before official separations. It happens first in the heart before it happened on paper. At anong dahilan ng lahat ng diborsyo sa puso? Ang dahilan nito ay walang iba kung hindi kasalanan. Sin divorces the heart of the husband from his wife. It is sin that divorces the wife from the heart of her husband. Pag pinag-usapan natin ng kasalanan, mayroong dalawang uri, sin of commission at sin of omission. Yung dalawang yan ay nakaka-apekto. Sin of commission, may ginawa. Kapag may ginawa ka talagang kasalanan laban sa asawa mong lalaki, asawa mong babae, it destroys the heart. It destroys the oneness. Di kaya naman, ito yung madalas na dahilan. May mga dahilan na may ginawang kasalanan, pero madalas, dahil merong hindi ginawa. Sin of omission. May itinigil na. There are commandments of God, marital duties na hindi na ginagawa. Tumigil na si Mr. na gawin ang duty niya sa wife niya. Tumigil na si Mrs. sa duty niya sa kanyang Mr. So both sins of omission and commission contribute to a heart that separates the husband and the wife. What separates the inseparable dissolves the indissolvable, cuts the one in two, is none other than sin. Sabi sa divorce.com, ito yung
according sa mga countries na may pinakamataas na divorce rate, ito daw yung mga dahilan ng divorce. 75% lack of commitment, kaya nagdi-divorce. 59% dahil sa infidelity ng babae o ng lalaki. 57% irreconcilable difference, hindi lang magkasundo. Financial hardship, 36% dahil nagka-problema sa pera, naghiwalay. Substance abuse, 35% dahil may kinaadikan na perhaps drugs. 23% domestic violence, may mga pambubugbog na nangyayari. So, iba-iba ito, no? Pero alam niyo yung root core nito, sin. Kasalanan. Kasalanan ang naghihiwalay. Walang ibang ugat ito kung hindi ang paglabag sa patakaran, palatuntunan ng Panginoon. That's why you prevent your own divorce by preventing sin to enter and stick around in your marriage through repentance, confession, and mortification. Mapipigilan natin ang diborsyo ng puso. Bago ang papel, diborsyo ng puso, kapag hindi natin hinahayaan ang kasalanan na mamayagpag sa loob ng pag-aasawa. Na hindi natin hinahayaan ang kasalanan na lumaki sa loob ng pag-aasawa sa pamamagitan ng pagsisisi. You repent of your marital sins. You confess them to your husband. You confess them to your wife. And you fight it. Ang lalabanan mo ay hindi si Mister. Ang lalabanan mo ay hindi si Mrs. Ang lalabanan mo ay ang kasalanan mo. Yun ang lalabanan mo. If you want to prevent a divorce from the heart, kailangan nating aminin na ang problema sa marriage natin ay kasalanan. Should admit, confess before God and men that was the problem in this marriage is sin. And sin alone. Kaya naman, pinapahintulutan ng divorce, but it is not happily permitted in the Bible. Divorce is not encouraged in the Bible. It is sadly allowed. Pero hindi ito masayang inuutos. Hindi ito maligayang ini-encourage. Doon sa nabalita kamakailan, May 7, sa isang sunog doon sa Malate. Nabalitaan nyo siguro na may isang fire volunteer, isa siyang firefighter, bumbero, na umiyak na lang siya habang pinapatay niya yung sunog. Dahil isa pala sa nasusunog na bahay ay bahay niya. Habang nilalabanan nila yung apoy, tinutupok nila yung apoy, napaiyak na lang siya. Kasi kasama sa nasusunog ay sarili niyang bahay. You see, ang divorce ay ganyan. Parang nasusunog na bahay. Hindi natin alam. Aminin natin ang mismong pag-aasawa natin, hindi lang pag-aasawa ng iba, ay may ganitong problema. At mapapaiyak na lang tayo na isa na ang pag-aasawa natin sa nasusunog. And God commanded you to fight that fire. Do not let your house burn. Do not let your marriage burn. Do not let this covenant before God turn to ash. Fight it. Confess your sin. Prevent sin from dominating your covenant with each other. When the Lord Jesus said in Mark 10:9, therefore, what God has joined together, let no one separate. We are saying to you, do not let sin separate you. Huwag mo hayaang paghiwalayin kayo ng kasalanan. Si Jesus ang tagapagligtas ng mga kaluluwa mula sa kasalanan, at si Jesus din ang tagapagligtas ng mga pag-aasawa mula sa kasalanan.
He's the Savior of souls from sin, and He's the Savior of marriages from sin. Hindi Diyos ang naghihiwalay kasalanan. Ang Diyos ang nagpapanatili, ang Diyos ang nag-aayos, ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa, ang Diyos ang Panginoon ng marriage. Ito ay sagrado. Ang ikapitong utos ay sagrado. Ang sumisira sa pag-aasawa ay kasalanan. At ang nagpapanatili dito ay ang Diyos at Kanyang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa napaka-controversial, sensitibo na paksa na ito, O Diyos. Hindi ito pinag-uusapan, nilalagay ito madala sa ilalim ng basahan. Ito'y tinatago sa mga madidilim na kwartong usapin. This is an elephant in the room. But Father, you are confronting us. You are teaching us na ikaw ang pinaka-standard ng lahat ng pag-aasawa at ikaw ang gumawa nito, lumikha nito, nagpapanatili nito at magluluwalhati nito hanggang sa walang hanggan. Makikita namin ang perpektong pag-aasawa kay Jesus at sa kanyang iglesia. Teach us, Father, to repent as husbands and wives. Teach us, Father, to depend on you for the beauty, glory, sustenance, and flourishing of our marriages. In the name of the perfect husband, Jesus. Amen.